videos, another concerned video po, ang sabi niya is, Ma'am Cheryl, good PM po. Avid fan niyo po ako. Sana po matakay nyo kung papaano ang tamang paggawa ng VCS or video call sex. Maraming salamat po, ma'am. Alam nyo guys, ang paggawa nito ay may disadvantages and may advantages. Meaning, may pros and cons, may positive and may negative na impact sa atin. Ginagawa natin ito especially doon sa mga couples na malalayo sa isa't isa o yung mga nasa LDR. Pero sa totoo lang po, hindi mo ma-i-deny na may mga negative impact ito. Bukod sa nakakatulong ito para mabawasan yung pagkamiss natin doon sa mga mahal natin, makatanggal ng stress, makatulong para mas maging closer and deeper yung relationship ninyo kahit na malayo kayo. At maibsan pa rin yung pangangailangan ng bawat isa, especially sa mga kalalakihan. Pero kailangan tandaan mo ang mga bagay na pag-uusapan dito para mapanatili mo ang security mo. Mapababae ka or mapalalaki ka, may dalang negatibo ito kapag hindi mo nagawa ito ng tama. Number 1 na dapat mong gawin bago ka makipag-video call sex ay mamili ka ng partner na sigurado kang mapagkakatiwalaan mo. People like to sex a lot. Marami na pong study ang nagpatunay dyan na maraming benepisyong magaganda na naibibigay ito sa atin. So kahit na basic text messaging, malaki ang impact nito para magkaroon tayo ng magandang mood kapag medyo erotic na ang communication. Pero wag na wag mong kalimutan na ang potential risk dito na mapahamak ka ay real. Marami na po ang mga naging victims niyan ng mga non-consensual image and video sharing. Minsan nabablockmail kayo kapag mali ang taong pinagkatiwalaan nyo. Minsan nagagamit nila ito na mag-revenge sa inyo na ikalat ang mga video ninyo kapag hindi kayo nagkasundo sa huli. Kaya siguraduhin na ang makaka-VCS mo kung hindi kayang pigilan ay yung taong mapagkakatiwalaan mo more than 100%. Kapag may duda ka na nandyan sa isip mo, paniwalaan mo. Huwag mong babaliwalain yan. Number 2, pumili ka ng tamang video platform. Bakit? Dahil wala pong liabilities or pananagutan yung mga platforms kung sakaling kayo ay magkaroon ng scandal dito. May mga video platforms po na nag-offer ng end-to-end encryption. Katulad ng mga Viber, mga FaceTime, pero hindi ibig sabihin yan is safe ka na. Kaya mag-iingat ka pa rin. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, mag-set ka ng boundaries and expectations. Meaning, alam mo kung hanggang saan ka lang dapat. Kung ano lang dapat yung ipakita mo. Huwag na huwag kang todo bigay at maging sunod-sunuran dun sa sinasabi ng kausap mo. Kahit na gaano mo pa kamahal yan, kahit na asawa mo pa yan, maglagay ka ng boundaries kung hanggang saan ka lang. Yes, oo nga, hindi ka naman yan nahahawakan, pero mas malaki po ang risk na mapahamak ka kapag may mga ginagawa tayong VCS with nudity, ano? So, wag na wag kang magpapakita ng mga private part mo. Diyan sa kausap mo. Hindi lang yon. Possible na walang kinalaman man yung iyong partner na kumalat ito. May mga leak po na nangyayari talaga kapag hindi secured ang platform na gamit mo. So, it's better to be safe than sorry. Pag may nangyaring hindi maganda sa'yo, hindi mo na maibabalik yan. Another thing, know your rights. Same din ito ng napag-usapan natin about expectations and limitations. Kung gusto nyo talagang mag-enjoy at walang hassle, pareho sa isa't isa, dapat may consent kayo. Kung ano lang yung pwede ninyong gawin habang nagbi-VCS kayo. Kung ang kapartner mo, for example, gusto niyang gawin mo ito sa katawan mo, pero napipilitan ka lang, huwag mong gagawin. Dapat alam mo yung karapatan mo at matuto kang magsalita ng no. Huwag kang mag-aalinlangan na baka ma-disappoint siya sa'yo. Lagi mong iisipin na sarili mo ang nakasalalay dito at hindi siya.
Kung gusto mo naman siyang madarang sa'yo ng husto at gusto mong ipakita ang lahat-lahat sa'yo, please, pigilan mo ang sarili mo. Wag na wag kang magpapakita ng mga sensitive part o private part ng mga katawan mo, especially kapag frontal. Baka kasi dumating yung time, ma-victim ka ng mga revenge porn na madalas nangyayari ngayon. Ginagamit nila ito para ma-blackmail ka, para mapasunod ka lalo ng taong ito. Another thing, stay private. Kung may mga nude photos or nude videos na napadala sa'yo at ganun ka rin nakapag-exchange kayo as a couple, wag na wag ninyong isisave yan sa phone ninyo. Nowadays, napakarami na pong hackers all over the world. So please, stay private. Even yung mga sex text ninyo, delete nyo na yan pagkatapos. Another thing, kapag ginagawa ninyo ang VCS, make sure na nakakover yung mga tattoos ninyo or any identifying features. Halimbawa, nunal or mga balat. Kasi nakatago nga ang mukha ninyo pero may kumalat naman kayong video. Tapos merong palatandaan na kayo ang may tatong ganito, may nunal kayo sa ganito, may balat kayo sa ganito. Matitrace din kayo na ikaw yung nasa video. So, be very mindful sa environment ninyo. Last one, of course, make sure maganda ang internet or signal. Kasi kung fluctuate ang signal, fluctuate din ang sarap, mabibitin kayo. Kaya siguraduhin na may strong signal ka. Baka mamaya, nando na kayo sa rurok ng inyong sarap. Then, bumagal yung internet ninyo. Sayang naman, mapuputol. Kaya dapat stick yung signal ninyo and secure yung apps na gamit ninyo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong nag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!